DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Eksakto, en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Patuloy ang buhos ng biyaya at incentive kay Golden Boy Carlos Yulo, ang unang Pinoy na nanalo ng back-to-back na gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Alam nyo ba kung saan na umabot ang kwentahan? Saan? Kwentahan pa lang naman no? Umabot na po sa mahigit 85 million pesos ang cash bonus, incentives at pabuya na naghihintay kay Yulo sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, kabilang ang nabibigyan din ng Heroes Parade na inihahanda ng lungsod ng Maynila. Bukod dito, inaasahan tatanggap din si Yulo ng Senate Medal of Excellence. Parang ang Senado ang walang kakibu-kibu sa mga premyo, no? Di bale, meron naman daw Senate Medal of Excellence. Baka may kasama yun. Baka naman, no? Ang pinakamataas na pagpapahayag ng pambansang pagpapahalaga sa pagiging kauna-unahang Pinoy athlete na nakamit ang tagumpay sa quadrennial sporting event. Ano ba yung quadrennial sporting event? Olympics. Olympics. Eto raw po, kabilang sa mga matatanggap ni Kaloy ang mga sumusunod. Yon. 10 million pesos mula sa national government. Yon. 10 million pesos mula sa MVP Sports Foundation. Aba. 10 million pesos mula sa San Miguel Corporation. Yon. 6 million pesos mula sa Kamara. 6 na pala. Dinoble na, no? Dinoble na, ano? Kahapon, 3 lang yan, ha? Dahil dalawang gold. Ginawa ng 6. Ayos, 5 million pesos mula sa Ciclab Atleta Pilipinas Sports Foundation. Ayan. 3 million pesos mula sa Bounty Group Agro Ventures. Yan yung Chooks to Go. Sa Chooks to Go. Chooks to Go. At 32 million pesos na halaga ng kondo. Na-upgrade na. Kahapon, 24 lang yan. Tapos in-upgrade, ginawan 3-room. 3-bedroom condo na. Dinagdagan ng kwarto? Dinagdagan ng kwarto, kumbachero. Kung sakasakaling magkaanak na sila, yun. Ang mahal pala ng condo dyan sa Mega World. Hindi lang sa Mega World. Sa BGC kasi yung kumbachero eh. Nasa BGC pala ito. Kahit saan ka pumwesto dyan, basta BGC. Sino pa nakakasakop sa BGC? Taguig o Makati? Taguig. Taguig. Hindi, dapat pala ang laki pala ng kita ng city government ng Taguig. Ayan, So, 30 million pesos na halaga na ng kondo mula sa Mega World plus 3 million cash bonus. May 3 million pa. 1 million pesos na halaga ng produkto mula sa SM. Ayan. 100,000 pesos worth ng furniture sa Apollo. Wala na ba idadagdag yung SM? 1 million lang? Maghintay ka lang, kumbachero. At baka naman... Hindi ka ba... alam mo, puro mga bilyonaryo tong nag-abot na to. Yung MVP, RSA. Kaya Andrew Tan. Megatan. Andrew Tan pala. Naisip ko tuloy, meron na bang bagong bilyonaryo ng pangalan? Megatan. Pinaghalo yung Mega World kaka Andrew Tan. Yung kanyang Mega Sardines, wala. Oo nga, no. Dapat humabol kayo. Humabol kayo, Mr. William Chu Lim. Wala ba tayo dyan? Baka gusto yung mamigay ng Jim's Coffee.
Oo, kaya James Coffee, total, nabili nyo na Kanila yun. na yun. Meron din daw pong lifetime engineering design mula sa Next Engineering, free franchise sa Macchiatos, lifetime free food and drinks sa Tipsy Pig at Aba. Olympic Gold Medal of Valor mula sa Philippine Sports Yun, Commission. yun ang Medal of Valor. Yan pa lang yung nakakwenta. nakwenta ni Mother. Marami baka pang iba. Marami pa yan. Marami pa yan. Yan ang kagandahan pagka ikaw ay nagtatagumpay. Talaga. Lalo na't nagbigay ka ng dangal, karangalan sa ating bansa. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2. 2x2. Hi, hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Meron pa rin ba kayong euphoria ng pagkakapanalo nitong si Carlos Yulo? Ito pa rin ang laman ng yan pa rin. mga balita. Oo, talaga naman. Kaya kapag ganyang mga good news kasi masarap tama lang pag-usapan naman na yan tumatagal. Tama. Tumatagal sa isipan natin. Para feeling natin, tayo rin mismo yung nanalo. Tama. Diba? Yung bang ultimo sa umpukan ng mga sa terminal ng tricycle, sasabihin ng isang tricycle driver, ganyan din ako eh. Ayan, Ganyan din ako eh. Ganyan din ako. Saka yung ikot niya, yung pag ikot niya, ganun yung ginagawa ko dati eh. Oo, ganyan, oo. Paya ba nga na lang eh. Tapos sa dulo sasabihin, may ganyan din akong girlfriend eh. Napanood ko yung binibida mo sa aking video, kahapon ko lang napanood yun. Meron nga palang ganong issue, ano. Diba? Sana naman sa lalong madaling panahon ma-resolve. Magkaintindihan. Magkaintindihan. Kahapon nga akong batcher pinag-uusapan namin ni Mami Sel sana magkausap yung mag-ina. Una, yung mag-ina. Yun ang importante. Na sila lang. Oo. Magkausap silang kasi pagka mayroong mga buyo Tsaka, hindi, mahirap daw dahil pakalat-kalat daw yung ano eh. Sabi nung nanay, pakalat-kalat yung ano eh. Oo, yun, yung mga gano'n. Kumbaga, nagkaumpisahan kasi, sabi nga, nagulat ako ron eh. Di ba? Pakalat-kalat. Nung makita ko yung picture, aba, nga pala ako. Pakalat-kalat nga pala. Pero kung maaari lang na tayo namang mga meron lang, wag na nating gatungan. Wag na Kung gatungan. pwede ang sabihin natin, magkaigi sila. Una, yung magkaigi yung magnanay. In fairness kay Carlos Yulo, wala siyang binabanggit na hindi maganda tungkol sa kanyang pamilya, 'di ba? Yun ang maganda. Wala siya. Pero kumbaga one step further, Kaloy. Mag-usap na kayo. Nanay mo. Ikaw na yung mag-initiate ng move para kausapin ng nanay mo. Di ba? Yan naman na itinuturo sa atin. Hindi mabuti at sinabi mo yan, kumbatsero, na si Kaloy hindi katulad nung iba na idinadaan sa social media ang pagpo-post ng kung ano-ano, lalo pa tungkol sa kanyang mga magulang. Hindi maganda yun. Hindi magandang tingnan yun eh. Hindi, nako. Saka bagamat hindi obligasyon ng anak, na magbayad ng anumang utang na loob. Wala. Hindi obligasyon yun. Hindi obligasyon ng anak yun. Pero sa totoo lang, kung mabuting bata ka naman, ang gusto mo lagi ay
mapabuti ang kalagayan ng iyong mga magulang. Diba? Diba? Ganun naman lagi At ikaw, yung talagang kahit hindi hingin sa iyo, binibigay mo dahil bilang pagtanaw ng utang na loob kung paano ka pinalaki, paano ka inaruga. Yung walang at saka yung nagkalat na yon. Yung pakalat-kalat na yon, kumbachero. Darating at panahon, mawawala rin yun. Mawawala din yan. Tingnan nyo, sandali lang. Ano na yun? Laylay na yun. Ano ba? Kayo yung pinag-uusapan na. Ano ba yung kakalat-kalat na yun? Tanong nyo sa nanay. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DCR. Saka hindi naman kasi talaga pangkaraniwan. Hindi common, kumbachero, na magkasundo yung nanay at manugang. Laging ganun eh. Laging ganun maraming ganung sitwasyon. Marami yung bang laging hindi na siya, ano ba tawag doon? Hindi kakaiba. Hindi kakaiba. Hindi kakaiba na parang normal may babag yung biyenan at saka Yung manugang. Ito hindi pa lalo naman na yung manugang to. manugang na babae. Oo, diba? lalo yung manugang na ang kadalasan, yung biyenan saka yung manugang na lalaki, okay yan eh. Ayun, madalas yun. Okay yan eh. Pero yung manugang na babae, laging may issue yan. Ang dating kasi lagi sa nanay, inaagaw mo yung anak ko eh. Parang ganun. Di ba? Ganun naman ang mga nanay, sobrang attached sa kanilang mga anak. Sa tatay, hindi. Okay lang. Ayos lang. Ang sabi ng tatay dyan dadagdagan pa ako ng anak eh. Hindi lang yun. Lalaki yan. Lalaki yan. Yan ang lalaki. Pero sa nanay, anong lalaki? Anak ko yan, sa akin yan. Di ba? Ganun ang mga nanay. Di ba? Bihira pati sa... Kaya yung mga nanay naman dyan, yung mga nanay na nakikinig sa atin, ganun talaga eh. Lalo kung umiibig yung anak ninyo eh. At nasa hustong gulang nasa hustong naman. Gulang. Ilang taon na ba si Kaloy? 24. Tingnan mo na. Saka hindi pa naman kasal yan eh. Kaya nga, hindi pa naman. Hindi pa naman kasal. Ang totoo, kahit nga kasal kung magkaminsan hayaan nyo na. Hayaan nyo. Ganun talaga. Pero syempre, iba talaga yung, kalalo na yung kapag yung anak ang nanuyo sa nanay. Nako po, inang. Sandali lang baka yan. Kaloy, kung nakikinig ka man, sandali baka lang yan. lalong madagdagan. Bubuhos sa'yo ang mga biyaya. biyaya. Kapag ikaw ay nagpakita ng ganyang pagpapahalaga sa iyong mga magulang. Ayan. Kaloy, pinsan. Dapat tayo dyan. Pinsan, hindi mo naalala ako yung kalaro mo nung bata pa tayo, yung tumatumbling tayo. Dumami bigla ka mag-anak na to si Kaloyo. Ay, nako. Alas 6:15 na po ng umaga, doon po sa mga kababayan po nating naghihingi ng update kung ano nangyari sa PUB modernization. Matindi ha. Dinedma ng Pangulong Bongbong Marcos yung resolusyon ng Senado para patigilin tong PUB modernization. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mga demonstrasyon at rally sa kalsada, tingnan mo, ang chairman mismo ng LTFRB kasali pala sa Unity Walk kahapon. Matindi. At nagsalita pa sa entablado diyan sa Mindiola. Matindi ha. Talagang kasama siya sa nagrally. Si Chairman Teofilo Guadis Jr. The third pala. The third ba siya? The third. Teofilo Guadis III. At ang sinasabi nila, tuloy ang PUB modernization. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Oras po natin, Achi, Mr. Jelom Tang, Laktiam Chaplakhun, 6:16 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation
ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. 30,000 angkas riders, miyembro na ng SSS. Katiting na sa headline pa lang talaga may reklamo na kagad. Sama ng loob ni Mother. Katiting na rollback. Marangkada na. Tinanggal ng mga trusted police escorts ni VP Sara, ibabalik ng PNP. PUV Modernization Program, suportado ni Pangulong Bongbong Marcos, implementasyon tuloy. Matinding traffic naranasan sa Maynila dahil sa Unity Walk na sinabayan ng sunog sa dapitan sa Maynila. At galit ni Mayor Baste kay General Nick Torre, nag-ugat daw po sa natuklasan ng general na dinoktor Nako! na police blotter sa Davao. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. sa ating ACS Good News. Protektado na ng SSS Social Security System ang halos 30,000 partner rider ng angkas sa Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro. Wow, Aba, so matindi, pwede na silang kumanta ng Ikaw at ang SSS, kabalikat ng bayan. Yehey! So yun ang kanta nila habang Ayan na, makakanta sila. Hindi na kung ano-ano kinakanta nyo. Yan na. Ito ay makaraang lumagda sa MOA, sina SSS President at CEO Rolando Ledesma Makasait at angkas CEO George Ilagan Ruyeca. Puro pati mga apelido ng mga nanay nyo kasama. Na magbibigay ng security protection sa mga angkas rider. Pinuri ni CEO Rolando Ledesma Makasait ang angkas Kompleto, sa kanilang pagkukusa na matiyak ang kinabukasan ng kanilang biker sa pamamagitan ng SSS membership. Tama naman ito. Alam niyo itong SSS, napakadami talaga. Hindi po sponsored to ha. Gusto lang namin sabihin, napakadami pong mga benepisyong makukuha mula sa SSS membership. Totoo yan. Hindi lang nare-realize ng iba yun yung mga non-members. Aba magpamiyembro na po kayo. Kapag kayo ay nagkasakit, meron kayong SSS notification, Ayan, yung pong benefits, yung pong yung bang bigla ka na lang ma-absent na hindi naman babayaran ng opisina mo. SSS ang magbabayad sa'yo. Oo, lalo pa sa ganyang trabaho na mas delikado kumpara sa ibang trabaho. Ayan, yung pagmumotor, yung pagpamamasada. Totoo. Kailangan yan. Kapag dumating ang araw na ikaw ay, pasensya na, babanggitin ko na to ha. Halimbawa, mamamatay ka na. Hindi na po problemahin ng magulang, ng mga kamag-anak mo, pamilya mo, yung pagpapalibing sa'yo dahil may burial benefits ka. Oo, at dahil miyembro ka, kapag ikaw may certain number of years yata yung kumbatsero, Pwede kang mangutang. meron ka ng yung maiiwanan mo. Sabi mo kasi maiiwanan. mamatay na eh. Patay na kagad. may maiiwanan, may Pension. matatanggap na pensyon ang iyong Yung maiiwanan. maiiwanan. Hindi ba? Ayaw mo ba yun, kaibigan? Kaya ano pa hinihintay mo? Magpalista na. SSS na dahil ikaw at ang SSS, kabalikat ng bayan. Ikaw na. Alas 6:24 ang ating oras. Sa ikaapat na sunod na linggo naman ay may bawas presyo sa diesel at kerosene, habang ikalawang sunod na linggo naman sa gasolina. Sa magkakahiwalay na advisory sa mga oil companies, nasa 10 centimos lang sa kada litro na ang rollback sa gasolina, 20 centimos naman sa diesel, habang 45 centimos sa kerosene. Ito ay epekto ng paghina daw po ng demand mula sa China at ang plano ng OPEC na taasan ang kanilang produksyon para palakasin ang supply sa world market.
humihina pala ang ekonomiya ng China at mukhang pati ang US, kumbatsero. Humihina din. Humihina din at ang pinag-uusapan ngayon ang posibilidad ng recession. Oh, yun nga ang ano ba ang magiging epekto niya sa interest rate, kumbachero? Ayun, may matinding interest, may matinding epekto yan, yung magbabawas ng Babawas. interest rates. Ganon? Yun ang inaasahan at pag nagbawas ng interest rates, bababa ang stock market Naku at sunod-sunod yung mga epekto ayun pala, niyan. kita nyo na, yan yung mga makakapangyarihang bansa, China, Amerika. Buti pa tayo. Nakakaranas din ng ganyang sitwasyon. At yung pagbaha, yung mga malalakas na ulan at pagbaha sa Florida ngayon, doon sa atin. Sa atin? Umulan na naman ba dyan? Sa Miami. Sa Miami. Sa Miami, merong Category 1 hurricane dyan at may mga binahan ng lugar. So kahit sa Amerika, nakakaranas din sila ng mga pagbaha. Ganun talaga no? Ganyan talaga. Lalo ngayon, meron tayong problema sa climate change. Alas 6:26 na po ng umaga, na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Nangako si PNP Chief Police General Romel Marbil na kanilang ibabalik ang mga trusted police escorts ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng naging apila ni na Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Robin Hood Padilla sa PNP Chief na hayaan ng Vice Presidente na pumili kung sino ang mga police escorts na nais niyang manatili sa kanya. Samantala, tiniyak naman ni Marbil na walang bahid na politika ang pagbawi sa 75 security detail ni VP Sara at ang kanyang ginawa ay bahagi lang ng rationalization sa deployment ng mga PNP personnel. Matapos bawiin ang 75 security detail ni VP Sara, may natitira pa raw na mahigit 300 na mga miyembro naman ng Presidential Security Command na nagbabantay sa pangalawang Pangulo. Marami pa naman pala. So 300 plus, tapos yung natirang ilan? 35? Na pulis, 40 yata. 40 pa. Napakarami pa rin pala. Hindi naman mukhang Parang- kawawa. parang Kapag kasing, talagang inalisan yan, tayo mismo ang magsasabi Magwawala ang bayan. Marami pa naman eh. Ang dami. Sabi nga ni Secretary Boying Rimule, mas marami pa nga sa security ng presidente. Totoo ba yun? Baka naman OA Yun naman ang, yung sinabi ni... Justice Secretary yan, kumbatsero. Hindi naman ikaw yun Ba't na parang... pinagpag ko lang naman na gano'n, parang nangangate ko. Parang ikaw yung Justice Secretary. Justice Secretary yung nagsabi na yun eh. Totoo ba yun? Oo. Baka naman na OA yun. Maring exage yun. Pero ang point ibig niya lang doon. ang point lang doon, napakarami pa rin. Napakadami At pa. hindi minamaliit ang security o ang kaligtasan ng Vice Presidente. Doon lang sa hearing na yun, naringgan ko lang si Senator Bato ng parang hindi ko may mga sumama ang loob na ilang pulis na parang ang pinararating niya kapag hindi taga Davao na pulis hindi mapagkakatiwalaan. May nag-message nga sa akin, kaya pinanood ko yan kahapon. Kaya Inulit nga, ko eh. yung para bang sabi tatakbo daw. Pag may nangyari tatakbo na lang yung mga ibang pulis. Pero kapag taga Davao Hindi ka iiwanan. hindi ka iwanan, itataya ang buhay. Senator Bato, pinamunuan mo dati ang buong PNP. Ganun ba? Ganun ba ang mga pulis natin? Baka ganun. Meron akong kilala nung may pumutok na 5-star. Napatakbo. Kilala mo ba yun? Nagulat. Pero para manggaling yung sa ganung salita sa isang dating chief PNP. Medyo may sumama talaga loob. Sasama ang loob ng mga pulis natin. Na hindi mapagkakatiwalaan pag hindi taga Pag Davao. hindi taga Davao. Pero tatakbo kapag may nangyari kapag hindi taga Davao. Oo, ganun ang dating niya. Hindi maganda para sa isang senador at isang naging chief PNP nung araw. Totoo. Samantala, Yeah. tuloy ang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ito ang tiniyak ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis sa panayam ng DZRH. Ayon kay Guadis, alinsunod na rin ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos at ni DOTR Secretary Jaime Bautista. Sa kabila ito ng resolusyon ng Senado na pansamantalang suspensyon sa programa at pangamba ng mga chopper at operators na sumusuporta o sumunod na sa modernization ng public utility vehicles. Ayon kay Guadis, walang dahilan para mapurnada ang programa.
Hindi ba inayos? Ang direktiba po ay Ayun pala. naibigay ho niya sa ating kalihim, si Kalihim Jaime Bautista, na tuloy-tuloy daw po ang programa. So hindi niya pinagbigyan ang mga senador. Hindi ko po alam, pero base po sa pahiwatig na yan, tila po ang kinakatigan ngayon ng Pangulo ay yung modernisasyon po. Ayun. Si Chairman Chofilo Guadis habang inuurirat ni Henry Uri. Sa palatuntunang Urirat with Henry Uri. O yun, magandang... Yun ang magandang... Mother, magandang titulo magandang ng programa title ng yan. programa, ha? Oo. Kapag bibigyan nyo ng dagdag na programa. si Henry Uri. Oo. Henry Uri sa Urirat. Urirat ni Henry Uri. Oh, yun. Diba? Yun, maganda rin yun. Pakisulat mo ngayon para pagka nag-meeting tayo minsan pag-usapan at nang maurirat ni Henry. Alas 6:30 na umaga, laktiampo ha. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na ka mo, gising na. Mabagal na usad ng trapiko ang idinulot ng isinagawang Unity Walk ng mga grupong sumusuporta sa PUV Modernization Program sa bahagi ng Welcome Rotonda sa Quezon City kahapon. Nagtungo ang mga miyembro ng Magnificent Seven sa Mindiola para ipanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag payagan ng tuluyang suspensyon sa naturang programa. Pero paglampas sa mga ito sa Welcome Rotonda ay agad silang hinarang ng mga operatiba ng Manila Police District na nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Dahil dito pinadaan na lang ang mga motorista sa Santa Mesa at Sampaloc, pero mas matinding traffic naman ang tumambad sa kanila dahil sa sunog na sumiklab sa Dapitan Arcade at Sampaloc, Maynila. Samantala, alas 6:31 ang ating oras. Maimbuntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabutiha, gising na ba kayo? Mahalaga ang suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Public Transport Modernization Program. Ito ang binigyang diin sa DZRH ni National Federation of Transport Cooperative Chair Ed Comia. Si Ed, Comia? Ano niya si Melissa Bohol? Si Ed Comia. naging driver na pala to si Ed Comia. Reporter dati yan eh. Hindi, reporter to si Ed Comia ng DWWW. Oo. Nag-double B pa yata yun si Ed Comia. Kilala ni Jerry Labasa ng mga Comia. Di ba? Tanong mo Kamin! kay Katotoy. Kamin! Nancy Comia. Nancy Comia. Sabi po ni Ed Comia sa gitna ng isinusulong ng Senado na pansamantalang pagsuspinde sa programa. Malaking bagay anya ito lalo pa para sa isang programa na hindi pa naman gaanong stable. Ayon naman kay Comia, naibsan ang pangamba nila sa estado ng implementasyon ng PTMP dahil sa suporta ng pinakamataas na lider ng bansa. Alas 6:33 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Nako, dito pala dahilan. Kaya pala nabubusit si General Torres sa mga pulis sa Davao. Naging doktor na pala yung ibang pulis doon. Wala silang kamalay-malay. Tinan mo nga naman yan. May improvement. May improvement. Ang problema... Saan ka nakakita ng pulis na doktor pa? Oo. Ang problema, kumbatsero, ang dinudoktor nitong mga doktor na pulis ay pulis blatter. Nako po. At nag-uulat ng mali para palitawing walang krimen. Nako po. Nako po. Heinous crime yan. Karumal-dumal na krimen yan. Kaya nabubusit sa kanya si Mayor Basti. Ba't mo pinalilitaw na may krimen sa amin? Yan. Yan. At yung 10 million reward daw ho para kay sa pagka-aresto, impormasyon kay Pastor Kibuloy ay kinu-question Aba? ng Kingdom of Jesus Christ. Di ba matagal na nilang kinu-question yan? Oo, kinu-question at tinapatan. Tinapatan. Yun ang tinapatan nila. Tinapatan. Oo. Nag-o-offer daw po sila ng reward dun sa nag-offer ng reward para matonton kung sino yung nag-offer ng reward. Kung sino yun. Aba. Yan. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:34 ng umaga.
Hinebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Hinebra Nation. This time check. Saan mang sulok ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:39 na ng umaga, nag-ugat sa mga dinoktor na ulat tungkol sa mga nangyaring krimen sa Davao ang balasahan sa 19 na police station commander sa Davao City. Ayon kay Police Brigadier General Nicolas Torre III, Direktor ng Police Regional Office 11, natuklasan kasi nila na mula sa 2 libro ng police blotter noong 2022 at 2023 Okay. ang misreporting sa mga krimen para maikubli ang totoong crime status sa Davao. Ayun. Binanggit Nako. ni General Torre ang insidente noong March 2 na iniulat ng isang nagngangalang Jessica Galleros Jawa, 29 years old. Sa ulat ni Jawa, meron daw po siyang isang dark blue na sling bag na naglalaman ng kanyang wallet, debit card at mga ID ang nawawala. At pinaniniwalaan niyang ninakaw sa Beef Plaza malapit sa Jollibee. Doon sa may Kalinan. Oo. Yado to, Tina. Pero sa halip na iulat ito bilang theft, inilagay umano sa police report ng pulis na lost item at for recording purposes lamang. Kumbaga, nagpunta na yung biktima sa police station para sabihin siya nanakawan, pero ang sinulat ng pulis, lost item at nawala lang. for record purposes lang. Dagdag ni General Torre, marami sa kanilang nabasa ay for record lamang. Ibig sabihin, hindi maisasama sa crime statistic ang insidente. Kaya maganda ang crime rate ng Davao. Ayun. At saka kapag ganun, kapag for record lang, walang aksyon na gagawin Hindi ang na. pulis. Paano mo hahanapin yung kriminal? Yung, kung halimbawa, kung pagnanakaw o magnanakaw. Gaano kaya karami yan? Oo. Yung mga dinoktor na yan. At sino? Sino pasimuno? Dapat matukoy din ni General Nick Torre kung sino-sino yung mga pulis na. Pulis yan. Pulis. Pulis yan. Sila Kaya yung gumawa niyan. binalasa yung mga police commanders dun mga station commanders. Kulang pa yun. Kulang pa yung revamp. Balasa. Di nilipat mo yan. Di doon din gagawin niya sa kabila. Tama. Yung pagiging doktor niya. At least, dapat mag-opera na siya doon. Nako. Talaga naman. Alas 6:41 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Tinapatan ng Kingdom of Jesus Christ ang 10 milyong pisong cash reward ng DILG laban sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy. At ito'y magiging 20 million sa makapagbibigay ng impormasyon kung sino ang nag-donate ng 10 million sa gobyerno. Ayon kay Attorney Israelito Torion, abogado ni Kibuloy, nais malaman ng Kingdom of Jesus Christ kung kanino galing ang 10 million na reward na ibibigay ng DILG sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor. Sinabi ni Torion na illegal ang pagtanggap ng pera mula sa pribadong tao, batay na rin sa umiiral na batas. Ano kaya magiging illegal yun? Halimbawa, hawak pa rin naman ngayon nung private individual. Sundan natin yung argumento na yun.
hawak pa rin ng private individual yung kinumit Kasi niya. hindi pa naman nahuhuli. Hindi pa nahuli. Hindi Oo. pa, pledge lang niya yun eh. Commitment lang niya eh. Oo. Tapos nung nahuli na, Oo. halimbawa nahuli, na-discover kung sino yung naging source ng information, positive, Oo. ay bibigay na reward. Oo. Ibinigay na diretsyo ng private individual Doon sa nagbigay na doon impormasyon. sa nagbibigay na Sa informant. impormasyon. Oo, O, sa informant. paano malalabag yung bawal tumanggap? Kaya nga. Hindi naman yung gobyerno ang Hindi naman tumanggap. yung gobyerno. Halimbawa lang, sinundan lang Oo. natin yung argumento na yon. Mm. Pero sa totoo lang, gaano karami na ba kung batsero ang mga private individuals na nag-offer ng reward para malutas ang krimen sa mga nakaraan? Sa mga nakaraan. Napakarami na. Oo. Hindi ba? Dati nang Napakarami na. ginagawa yan. Dati nang ginagawa, ba't biglang naging issue ngayon yan? Kaya ganito ho gawin natin, doon sa mga mahusay diyan. Mm-mm. Alamin ho ninyo sa DILG, kay Secretary Abalos, kung sino ang nag-offer. Para kumita. Pag alam nyo na, kikita kayo. Kikita kayo. Kolektahin nyo ngayon kung talagang ibibigay ng Kingdom of Jesus Christ. Yung 20 Yung kanilang million. 20 million. 20 million. Di ba? Oo, para kumita naman kayo. Pambirang patisyon. 6:44 ng umaga. Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng karneng baboy sa bansa sa kabila ng outbreak ng African swine fever sa 4 na lugar sa Batangas. Ito dahil ang Central Luzon pa rin ang pangunahing supplier ng karne ng baboy sa bansa. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, may mga hakbang na silang ginagawa para mapigil ang pagkalat ng virus sa mga baboy. Sugatan ng 3 tao sa sunog sa 29th floor ng Burgundy Corporate Tower sa Barangay Pio del Pilar, Makati. Kinilala mga nasugatan na sina Franklin Oreiro at Irene Labios na parehong natrap sa ika-30 at ika-37 palapag ng gusali. Nahirapan namang huminga dahil sa usok ang isang 61 anyos na kinilalang si Gabriel Bustamante. Umabot lamang sa unang alarma ang sunog na nagsimula sa isang bodega na sa ika-29 na palapag ng gusali, pero hindi pa tiyak ang pinagmulan nito. Hindi pa rin nagbubukas ang klase sa 42 pampublikong paaralan sa bansa. Kasunod ito ng dulot ng malakas na ulan na dala ng bagyong Karina at Habagat. Ayon kay Dennis Ligaspi, si Dennis, Media Relations Chief. Media Relations Chief ni Education Secretary Sani Angara, higit 47,000 na paaralan lang na naapektuhan ng baha ang nagbalik eskwela na kahapon, habang 42 pang paaralan mula sa Malabon ang suspendido pa rin. Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang tanggalin ang travel tax na ipinapataw sa mga economy class passengers sa mga eroplano. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, ang pag-oobliga sa pagbabayad ng travel tax bago makapag-abroad ay labag sa ating 1987 Constitution na nakapaloob sa Article 3, Section 6 ng Bill of Rights. Paliwanag ng Senador, ang pinagbasihan ng pamahalaan ng patuloy na pagpapataw ng travel tax ay ang Presidential Decree 1183 na inilabas noon pang 1977. Malaki-laki rin ang travel tax, 1,600 plus, ano? Bachero. Yan yung... Tama-tama, kalalabas mo lang nitong nakaraan. Nung isang linggo, 2 araw kang wala. Magkano yung travel tax na binayaran mo? 1,600. Oh, 1,600 nga eh. 1,600 yan plus. namang travel tax daw na Saan yan. ba napupunta yan? Ay diretso sa Chiesa. Chiesa. Dati sa Chico yan eh. Ngayon, Chiesa Nasa na. Chiesa na. Saan naman ba ginagamit ng Chiesa yan? Yun lang. Tanong natin kay Senator Mark Lapid. Senator Mark Lapid. Kay Chairman Mark Lapid. Siya ang bossing ng Chiesa eh. Chiesa. Oo, malaman natin kung Malaki ano ba rin yan, pinagkakagastusan yan. Ang laki rin yan. Pero sa ngayon ay libre dyan ang mga OFW. Yes, OFW. Wala na dyan. Actually, maganda yung punto ni Congressman Senator Raffy. ni Congressman Angelo Palmones kanina. Ang gusto kasi ni Senator Raffy Tulfo, yung mga nasa economy lang ang tanggalan. Oo. Yung daw mga nagbi-business class. Wag na. Maganda punto ni Kong Angelo. Ano ba sinabi? Hindi ko napakinggan. Ganito paliwanag niya. Sabi niya ganito, Senator Raffy Tulfo, tanungin mo yung mga abogado mo. Parang ang dating
eng pala yung mga Parang class legislation kasi yan. lilitaw na class legislation yan. Kung ililibre mo yung travel tax, panlahat na yan. Sa lahat na. Panlahat na. So parang iniiba mo yung mayaman tsaka yung mahirap. Class legislation nga yun. Kaya nga, hindi ba naman, gusto ko na, sumagot nga ako kanina kahit ako mag-isa Habang nagmamaneho ako Sabi ko, Kong Angel, hindi mo ba alam na yun nga ang gusto ni Senator Raffy Tulfo na lumitaw, na siya kakampi ng mahirap at siya nasa economy at kalaban siya ng mga bigatin ng mga nakaka-business class. Ganun nga ang magiging ganun ang dating nun. Kasi makapobre si Senator Raffy Tulfo Ganun ba? Hindi ba lahat ng ginagawa ni Senator Raffy Tulfo para sa mga pobre? Para sa mga mahihirap. Para sa pobre. Yan ang idol natin. Ayos ba? Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Umaga doon sa mga kababayan natin dyan sa Ugong. Barangay Ugong, Pasig. Pasig yan, lakas na kayo ng inyong mga radyo, Dahil nandyan po ang ating malakas team sa Barangay Ugong, Pasig. Alam mo naman. Gusto yung magkapera. Si Sherwin, walang tigil yan, Meron pong bit-bit na limpak-limpak na salapito si Sherwin. Tapos meron pang mga goodies. May grocery items at may t-shirt pa. Ayan. At tayo At magandang umaga, kumbatsero. Makakausap natin mamaya sa birthday boy na si DPWH Secretary Manny Bonoan. Kasi gusto na nating malaman kung baka pwedeng siya na mag-initiate nung waterways clearing, recovery na ating isinusulong dito sa 2x2 kumbatsero. Baka pwedeng ang DPWH na ang makipag-usap sa mga LGU. Bawiin nila ang sariling atin yan sa bayan yan sa mga mamamayan yan, para po yung baha-baha problem na yan na hindi lang po dito sa Metro Manila at sa marami pang mga lugar sa ating bansa, kahit pa paano hindi naman mawawala yan dahil umuulan, ang lalakas pa ng ulan, hindi mawawala yung pagbabaha, pero yung baha na kakilakilabot na tsaka yung nagtatagal, hindi na kapatapatawad yun. Yung baha na maiiwasan naman kung hindi binarahan yung mga waterways na yan, di ba? Totoo. Meron talagang baha na talagang babahain ka kung talagang grabe ang ulan. Pero meron namang baha na pwedeng hindi ka abutin ng ganong grabing baha kung malinis o maayos ang ating mga waterways. Secretary Manny Bonoan, happy birthday sa iyo. Aba, birthday ba ngayon? Kahapon yata Kahapon yung birthday naman, Secretary. Secretary, happy birthday. Standby din sa ating mga RH reporters kay RH Chunain Boy Gonzales at sa kanyang tsuhin na si Val Gonzales. Oras po natin 4 minutes bago ang alas 7 na umaga. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag pa natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, bida pa rin sa DZRH TV Match Point tuwing Sabado 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
You are watching Team Zone. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, may nanalo na ba? Alamin natin. Ayan na, ang, Diyan sa Ugong, mga sitwasyon taga-Ugong dyan sa Pasig. RH6, Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, magandang umaga, Katoning, ka Jerry, dito nga sa barangay. Matindi Matindi, parang si Carlos Yulo Matindi yung ginawa mo na yun. Gusto ngayon. Gusto ngayon kailangan tumatalon ka sa tulay. Ito yung tulay sa Sandoval. Sandoval Bridge sa Barangay Ugong. Na nag-aati sa Barangay Ugong. Aba, ganda ng sikat ng araw dyan Ay, naku, napakasarap ng sikat ng araw dito sa Barangay Vitamin D. Pero ang maganda, may malakasan ng ikinig na residente dito sa Barangay Ugong. At hindi lang basta residente. Ito yung tanod na nagbabao ng radyo tuwing umaga para makinig ng programa nyo. Anthony at Jerry dito sa DZRH. Yan, habang naka-duty siya, may baon siyang radyo. Pangalan nyo po? Eric Samson, sir. Eric Samson. Eric, palagi ka nga naka-tune in sa DZRH. Lagi po. At sino pa po rin mga announcer pag umaga? Jayo Macalma. At Jerry Baha at Anthony Taberna. Aba, talagang trio. Jerry Baha, Anthony Taberna at Deo Macalma. Dahil paborito mo ang tatlo, eto meron ka rin tatlong mukha. Kaya 1,000 pesos. Salamat po, sir. At siyempre meron ka rin, dahil mainit na ang panahon ngayon, kailangan nagbubukas ka rin ng payong. Ano? Aba, may papayong pa pala. May papayong tayo. Yun. Wow. Ang ganda niya. Kulay puti. Pati yung pagbukas mo ng payong, para kasi Carlos Yulo Yun ang mga usong. At siyempre, dahil ito yung bahagi ng rhythmic gymnastics. Meron tayo. Grocery bag. Hindi ba sumasakit ang balakang mo? Mamaya yan. Nabigat. Nagpamaya pa ba? Mamaya, magpapamasahe yan. Ang teacher is t-shirt. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos ang kailangan nyo lang gawin tumutok sa t-shirt. Buset. Yan ang uso-uso ngayon At baka manalo ng Yo. 1,000 pesos. Sa DZRH mas wala ako napapagod sa iyo. Saka amaze sa'yo si Sabi siguro ni Eric, ano ba ginagawa nito? Gusto yata makipagluksong baka sa akin. Hindi yata rhythmic gymnastics yun. Luksong bakang original na Pilipino. Parang Chinese garter yung ginagawa mo Parang Chinese garter. Papunta na doon. Number 5. Number 5 na. Di ba? Hindi yung ikot na yun Baka makita yung rambutan. Kaya naman, sumutok na sa DZRH at manalo na 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas Pro. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sabi nitong si Ty DJ West Plains, dito sa Cavite, okay ang sunrise. Nagtatanong sa Pasay daw ba walang malakas. Ang daming nagre-request ng malakas sa atin Hayaan nyo po at isang araw na lang magugulat kayo. Nandyan ang ating malakas team. Salamat po sa pagsuporta sa DZRH for making us number 1. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy.
2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, higit 85 milyong pisong cash incentives, Heroes Parade naghihintay kay Kaloy Yulo sa pagbabalik Pinas. EJ Orviena, pang-apat lang sa Olympic pole vault finals. Police Davao na bodyguard ni VP Sara ibabalik ng PNP. Ilang Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac ininspeksyon ng mga kongresista. Mister ng Umbagero, tinodas ni Mrs. Naku po. Naku, nang uumbag si Mister, tinodas ni Mrs. sa QC. Yan. At hinihinalang shabu na tuklasan sa isang warehouse sa Sarangani. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Pinordahan ng saksak ni Mrs. ang kanyang live-in partner nang hindi na nito matiis ang pananakit sa kanya sa kanilang bahay sa Quezon City. Dead on arrival sa FEU Hospital ang biktimang si John Luis Solomon, 22 anyos, isang budigero. Habang nasa custody na ng pulisya ang suspect na si Crisel Baterna Concepcion. Sa kwento ni Angel, kapatid ng suspect, nasa CR siya nang marinig ang pag-aaway ng mag-live-in partner. Nang puntahan niya ang dalawa pa para awatin, nakita na lang niya na naliligo na sa dugo si John habang umiiyak ang kanyang kapatid. Inamin naman ni Crisel ang ginawang krimen at inunahan na niya ang live-in partner bago pa man siya bugbugin na madalas nitong ginagawa pag sila ay nag-aaway. Iniisip ko hinintay na makatulog Tsaka habang natutulog, tsaka pinagsasaksak. Ito. Talagang gising na gising. Habang nag-aaway sila. Inunahan na. Ganon na, napuno si Mrs. sa pangbubugbog ng kanyang mister. Samantala, isang hinihinalang shabu laboratory ang natuklasan habang hinahalughog ang isang bodega sa barangay Pinyol, Maitom, Sarangani. Kasunod ito na isilbing search warrant sa warehouse na pag-aari ng isang alias Tom o Tomigo. Nasamsan mula sa bodega ang manufacturing equipment na hinihinalang ginagamit para makagawa ng shabu. Shabu lab nga pala itong natuklasan dito, hindi lang hinihinalang shabu. Samantala, lumabas din sa investigasyon na isang Chinese national ang financier ng shabu laboratory na ito na sinasabi ring nasa loob ng isang kampo na inaangkin ng Moro National Liberation Front. Nagsasagawa na ng investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng shabu laboratory. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Puntahan natin ang ating mga RH reporters. Unahin natin si RH5 Val Gonzales. Ito po ay update sa nasunog na tindahan ng Christmas decor sa may Dapitan Arcade kahapon. Aba, sumiklab na naman pala yung apoy kanina. Nag-rekindle. Nag-rekindle. Di bali sana kung yung pagmamahalang naglaho yan eh. Okay sana yun. Tapos nag-rekindle. Pero ito, sunog eh. Sunog. RH5 Val Gonzales. Coming Val! Jerry at Anthony, makailang beses nang nagpabalik-balik itong fire truck ng barangay na ito para tiyaking hindi na magre-rekindle, kaya hindi magniningas muli. Itong nasunog na buong gusali, itong Macjo building kung saan ay ito yung tindahan ng napakaraming mga Christmas decor
At ang masakit dito, umiiyak ngayon itong mga negosyante, Jerry at Anthony, dahil multi-million piso. Itong isa lamang na kausap natin dito ay 40 million pesos. Naku po. Yung, Halaga 40 million ng mga pesos. paninda. Oo, yung halaga ng paninda na nasunog dito sa kanyang tindahan. At eto si Barangay Chairman, Teresita Chairman Rogelio Aweng Lanuza. Sir, mga magkano yung natupok na mga produkto ninyo dito sa loob? Nag-aarang po ng sa akin pa lang kung umaabot ng 40 million ng mga stock ko nasa loob. Meron naman ako proven na kung gaano karami ang laman ng pwesto ko na natupok yan. Chairman. Lulungkot din po ako sa mga kasamahan ko sa nasunugan. Siyempre, alam ko naman na nag-advance kami ng mga produkto. Alam naman namin din na nagkakaubusan po yan. Oo. Kung i-estimating po yan, Pang December, ano? po ng mga nasa 100. Tama, dahil Yun po ang dyan. Ganun pala. dahil Chairman, May katanungan po si Anthony Taberna at Jerry ba? Chairman, magandang umaga po. Kayo pala mismo ay may pwesto diyan, ano? Opo. Oo, ang laki nun. Teka, dahil Agosto na, tama kayo, Preparation sa nag-advance na ng mga order dahil bare months na malapit na ano? Po, alam naman po natin magkakaubusan ng stock Lahat naman ng negosyante talaga nag-iimbak ng mga produkto kasi nga alam naman natin na yung bilang, yung estimate talaga ng mauubos natin produkto kasi hindi naman pwedeng may matira dyan Oo. Pero Chairman, Chairman, meron bang kanyan? Meron bang insurance yan? Yun nga po ang pagkakaalam ko po rito, walang insurance. Naku. Kasi nga po, yung building, hindi pa rin sinasabi sa amin, corporation daw po siya. Oo. Na kung may insurance po ang building, sana po, iningkayat po kami na magkaroon ng insurance. Oo nga. Oo, dahil kami willing naman din po mga tenant. Dahil nagbabayad kayo ng pwesto diyan di ba? Doon sila nabubuhay, ano? Kaya nga po. Di wala na 'yon. As in nawala nang parang bula yung 40 million nyo at yung iba pang mga kababayan natin diyan. Ganun na lang po na wash out po lahat ng mga tindahan, lalo na siyempre yung mga maliliit na tindahan dyan na aminin natin na ang puhunan nila galing pa sa 5-6. Naku po. Ganun namin, parang inuutang namin para kahit pa paano makapamili kami ng paninda. Kaya sobrang nakakalungkot. Ano po bang naging cost nung sunog dyan, Chairman? Bali ang naging cost na ito sa electrical po Naku. Na po, nag-warning Nag-warning na parang nakikislap-kislap. Sa kabilang pwesto ko po nagmula sa sa mga bulaklak. Wala naman masyadong nakasaksak doon. Bakit doon pa nagmula yung pagsunog na yun? Kaya ang laking pagtataka po namin. So ang bakit electrical short circuit nung building. Yes po, yung building mismo. Oo, naku nakausap naman po namin yung gwardiya rito na nakapula naman daw yung ng fire extinguisher namatay. Yun nga lang, isa lang ang fire extinguisher kaya nagtuloy-tuloy. Naku. Namatay, tapos bigla nabuhay, nawala na yung fire extinguisher. Yun po ang naging problema. Tapos yung breaker, hindi rin na ganun na napatay tao, pero alam ko, dalawa yung breaker dyan. Pinupuntahan po namin yung mga pwesto nyo dyan Yung kabuuan po ba ay nasunog lahat yung buong-buo na yan? Buong-buo po, wala pong natira. Sus Mariano. Natira yung basurahan lang po sa gilid. Nako. Yun lang Dahil po, wash out po talaga. Ayan nga, Grabe pa. Wala naman pong nasugatan, Chairman. Wala namang mga nadisgrasya dyan. Pero naman po may mga konting napatakan. Kasi nga po yung kisame, may mga styrofoam. Kaya lalong mabilis ang paglaganap ng uy. Anong plano ninyo? Paano makaka-recover kayo saka yung iba pang mga tenants dyan? Nakausap nyo na ba yung may-ari ng building?
Pinilit po namin na makausap yung may-ari ng building, makikipag raw sa nila, dayagulo sa amin na kung ano maitutulong sa amin. Yun po, meron po kami pag-uusap ngayong araw na to. Sige po, Chairman, kami po nakikiramay sa inyo at sa iba pang mga kasama natin dyan. Sana makabangon agad, lalo pa at medyo mahirap ang buhay ngayon. Thank you po sa inyo. Ayun po, maraming salamat din po. Yun po. Barangay Chairman Rogelio Aweng Lanusa. Bukod pa doon, hindi nabanggit ni Chairman Jerry Anthony, 200,000 pesos yung cash na nasunog, yung pera. Naiwan doon sa kaka. Sa kanya pa lang mismo, kay Chairman pa lamang. So sa ngayon dahil nagniningas, nagniningas ito, hindi pa dahil mga flammable materials yung sa may pinakailalim hindi pa nasusunog, kaya sumisindi, nagre-rekindle itong tindahan na ito. Pero linawin din natin na Jerry Anthony, yung katabi nito dito sa aking kanan ay yung mismong Dapitan Arcade. Yung Dapitan Arcade. Itong natupok ng apoy, yung isa doon sa dalawang gusali. Yung pinakamalaki kasi yung Dapitan Arcade ay na nandito sa aking kaliwa, yun ay hindi naman nadamay. Kaya yung iba na karamihan doon sa mga may pwesto rito ay meron ding pwesto dito sa may sa kabila. Pero iyan lang talaga ang natupok kasi parang nakikita ko may pader, naka-firewall na no? Correct. Mabuti na lamang matibay yung firewall. Hindi kumalat. Ang pinapanggit niya ni Chairman, pinakyatan na raw niya yung ibabaw ng Dapitan Arcade ng mga bumbero para doon lang makakonsentrate yung apoy dito sa lugar na ito, na dahil doon sa sobrang init na Jerry Anthony, yung mga bakal ay lumambot, gumuho. Itong bahaging ito, almost 1,000 square meter, itong laki nitong gusaling ito, Macjo Building, na siyang kinaroronan ng 6 na pong mga stalls na tuluyang tinupok ng apoy matapos sumiklap dakong alas 10 ng umaga kahapon. Follow-up report mula rito sa Barangay Teresita, dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon, pangunahing balita. Lumobo pa ang nakaabang na cash prizes at rewards kay Olympic champion Carlos Yulo matapos sumakot ng 2 ginto sa 2024 Paris Olympics. Batay sa pinakahuling datos, kabilang sa mga matatanggap ni Yulo ang 10 milyon mula sa national government, 10 milyon mula kay MVP, 10 milyon mula kay RSA ng San Miguel, 6 na milyon mula sa Kamara, 5 milyon mula at marami pang iba. Napagod ako agad Inaasahan naman tatanggap din si Yulo ng Senate Medal of Excellence sa oras na aprubahan ang resolusyon na inihain ng mga senador. Samantala, yung pong dating lugar kung saan nag-ensayo si Carlos Yulo, sa Paraiso ng Batang Maynila. Ayan, Paraiso ng Batang Maynila. Gusto daw buhayin ng mga residente sa lugar. Naroon si RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Come in! Anthony, Jerry, at dito nga tayo sa Paraiso. Anthony, Jerry, dito nga tayo sa Paraiso ng Batang Manila. Ito yung pinaka-playground kung saan nagsimula itong double gold sa Paris Olympic na si Kaloy Yulo. At yung Paraiso ng Batang Manila dating playground ay merong ginagawang construction ngayon dito. Oo, nakita ko nga. Ano ba ginagawa dyan? Daycare center at tapos naging daycare center daw to, gagawin daycare center. At naging yung katabi nito, dati may basketball court dito. At yung katabi ng basketball court, doon naging ensayo si Kaloy na dala-dala yung kasama-sama ni Mang Boy, kanyang lolo, at maraming bata, at dito naging ensayo. Pero sa ngayon, ang pakiusap ng mga barangay official na magkaroon ulit ng Paraiso, yung playground, na mga ibalik yung ganda ng dating Batang Maynila para mainganyo ang mga kabataan dito sa barangay at sa mga sa zona na malapit dito na hilig uli. At katabi ko si Alvin Velasquez, kapitbahay ni Kaloy Yulo. At
Dito mo nakikita si Kaloy noon ng bata pa. Opo. May dala-dala pang kutsyon na itinapon sa mga bahay-bahay. Tapos dito nila dinadala. Opo, para magtatumbling lahat Para ng mga bata. Kamukha nito, wala ng playground. Anong... Wala na tayong siguro sa Kaloy pag ganyan. Dahil wala nang Wala nang natira. Ano na yan? Kalsado na lang maglalaro, baka disgrasya pa abutin nila. Wala nang natira. Tinayuan na ng building, boy. Puro building na. Ito, yung bagong ginagawa. Oo. Ano pa lang, hindi pa lang, construction pa lang, pero wala pang building. Ano ito, parang parking na lang. At dito na nilalagay yung ibang mga gamit ng MDR. Pero dito sa kabitabi nito, may pinaka-basketball court sa nasa loob nitong na dating paraiso ng batang Manila. Hindi na raw paraiso. Dahil kaya walang ibang mga playground ang dito sa lugar na to, sa Malate, ang malapit. Kaya ang panawagan din ng mga barangay opisyal, buhayin muli itong pinaka-playground. Oo, ayun. Mapuno pa naman. Ang ganda. Gandang lugar. Maganda, boy, mai-preserve talaga yung lugar, ano? Marami din pala Yung lugar kung saan nagtatatumbling si Kaloy, i-preserve. Kahit nadamuhan lang ba naman yan, di ba? Oo. Saka ko yan, makasaysayan, parte ng kasaysayan yan Oo. Bahagi na ng kasaysayan to ng paraiso ng batang Maynila kung saan nagsimula si Kaloy Yulo. At bukod doon, siyempre kailangan may hilig kasi ngayon mga bata, Anthony, Jerry, sa mga computer na sa paglalaro ang mga atleta. Bukod doon, meron pang iba, mga nadidiscovery ba rito mga atleta? Opo, meron dati pinadala sa abroad yung mga kabataan dito na naglaro ng baseball. Dito na rin po yun. Ayun. Salamat. Tama, boy. Boy. Totally, madalas ka rin naman sa City Hall. Ayan, malamang ma-suggest sa City Government ng Maynila na yung lugar na yan ma-preserve, ayusin at sa alaala para kay Carlos Yulo. Tapos yung ibang mga bata ay dyan din. Sigurado maraming pupuntang mga bata dyan dahil nakita nila kung ano yung nagawa ni Kaloy. Boy? Oo, tama. At dito rin pagbalik yan sa Anthony at Jerry, kapag uwi na ni Kaloy Yulo ay magkakaroon nga ng Heroes Welcome. Dito rin magsisimula sa bahay. Ayun. Maalala yan. Ni Kaloy at iikot sa kahabaan ng University Belt. Magiging pagdating ni Kaloy ay isang Heroes Welcome ang inihahanda ni Manila Mayor Hani Lacuna. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun. Talaga namang heroes welcome yan. Sigurado hindi lang para sa City Government ng Manila, kundi sa buong Pilipinas. At sa ngayon, sigurado maraming gustong bumate. May mga nakikita nga tayong mga pagbati ng mga tarpaulin Akala ko kasali sa Olympics yung local, yung governor na yun mukhang fake account. Sabi nga nung isang kakilala ko, fake account daw yan. Hindi, ganun ang palusot ka ako dyan sa ganyan. Fake account. Fake account daw. Pero mas malaki pa yung pangalan ng bumabati kaysa doon sa binabati Naalala ko, parang bagyo lang yan 7:21 ng umaga. Susunod! Dito, boy! Sino itong maimpluwensyang couple na pinatigil daw ang pagpapalabas ng controversial na docu-film sa Cinemalaya? Ganon? Bakit? Tigil Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:22. Pangunahing balita. Alas 7:31 na po ng umaga.
Nasa linya po natin si Public Works Secretary Manny Bonoan. Secretary, happy birthday! Happy birthday, Secretary! Thank you, Katanyeng. Thank you, Jerry. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Wala man lang kayong kakibo-kibo, kayo pala nagbe-birthday. Hayaan nyo at magpapakain po si Jerry Baha dito sa studio namin. Ha? Kung gusto nyo makaalmusal, dumaan lang po kayo dito. Para sa inyo na po ito. Salamat na marami. Opo. Okay, Secretary, kaya po kami napatawag. Meron po kasi kaming inumpisahang advokasya dito po sa 2x2 na pwede bang ma-recover natin ang lahat ng mga waterways, hindi lang po dito sa Metro Manila, na kung yung iba po namatay na, yung iba po naman tinapakan ng mga building, yung iba po naman ay dinikitan ng mga gusali na hindi na po makahinga yung mga waterways, especially yung mga creeks na ito. Ano po ba pwedeng gawin ng DPWH doon? Oo nga, napansin nga namin, Jerry, na marami na yung mga lalong-lalo sa mga kabayanan na lumiliit at nagiging constricted yung mga waterways natin because because of the development, maraming developments going on and then yung population increasing. So yun na nga yun ang mga problema natin. I think there is an advocacy naman na ginagawa natin na kasi dapat ang mga waterways natin dapat may easement pa nga ng 3 meters. Opo. So but I think this is an advocacy that facing a lot of challenges. We have to coordinate this with the local government. Tama. Tama naman. Kasi yung land use plan at lahat ng mga ito, dapat ugnayan natin na yung mga local government as well. Tama po kayo. Local government ho ang mas nakakaalam niyan. Kasi sila yung mismong direkta sa lugar. Nakikita nila, lalo na kung marami ng tao, marami nang nag-occupy. Pero meron ho talaga, Secretary, hindi lang yung easement ang inoccupy kundi yung buong creek kinubabaw. Di ba bawal ko babawan ang creek, ang waterways? Tama yun, Jerry. Actually, bawal naman talaga. Yun na nga napapansin natin. Ito na nga napapansin nga namin. Kung minsan, yung ginagawa namin mga revetment walls sa ating mga waterways, pagkatapos ng mga ilang buwan, yung mga bahay na sa gilid. Pambira. On top of the waterways. Kaya kung minsan, pagka umapaw yung tubig, silang naunang nababaha. Siyempre, problema na naman. Ba't kami binaha? Yun nga po ang totoo po nun, marami namang mga causes ng pagtatagal ng baha. Yung baha, hindi naman maiiwasan yan. Babaha talaga. Pero ang maganda sana, mabilis lang mag-subside. Kaya gawa nung sa lakas ng ulan, may climate change, etc. Pero, Secretary, ang isa pa hong nakikita namin, mismong mga malalaki at mga konkretong structure, mga building, mga condominium units, ikaw na po yun masyado na pong garapal yun. Kumbaga, may magagawa po ba ang gobyerno, for example, ang DPW, para po ipabunot yung mga building na yun, mga building na mga malalaking building? Wala. Ito nga yung mga challenges that we are facing actually kasi siyempre, alam mo naman, yung mga pagtatayo ng mga buildings, nasa LGU rin yan, yung mga kanilang ibibigay ng building permit sa ating mga developers o yung mga ganun. So, Opo. I think ito yung mga challenges nga. Kagaya dito sa Metro Manila nga, napapansin ninyo na kahit na naayos namin yung Pasig Marikina floodway, pansin natin na marami na kaming nagawa ng DPWH dyan, hindi lang naman sa administration nito. Kahit nagkaroon ng administration, tuloy-tuloy naman yung pag-ayos ng yung floodway na nataasan na yung mga revetment walls, yung flood walls, yung mga from Marikina to Pasig.
Mm-mm. So napansin natin na hindi na umapaw yung tubig baha kahit na kagaya nung karina na mas malaki pa yata yung binuhos na tubig ulan kaysa sa Ondoy. Mm-mm. Hindi na umapaw yung yung tubig baha sa inside Metro Manila area. Oo. Kaya lang nandun pa rin yung baha because yun ang sinasabi nga natin, constricted yung waterways, medyo luma na yung drainage system ng Metro Manila, hindi na natutugunan yung capacity ng drainage system na pagdaloy ng mga runoff water papunta sa mga pumping stations kasi nga maliliit pa yung mga tubo sa drainage ng Metro Manila na nailagay pa ito mga more than 50 years ago. 50 anyos na yan? Di nun mas konti pang dihamak ang tao nun. Totoo yan. Mas kontingan ng tao noon, marami pang spaces na pwedeng sipsipin ng lupa ang ulan. Ang ulan noon. Pero ngayon, puro konkreto na lahat at dire-diretso na dapat sa mga drainage system ngayon. Ang diferensya, hindi na angkop yung capacity ng drainage system na nandiyan. Saka, pangalawa, yun yung recent study na nagawa ng OPA, 70% ng itong mga tubo, yung drainage system is silted. Yan po ba because of basura pa rin. Basura, naku, yun nga ang dami nating problema, kumbaga patong-patong yung dahilan niyan. Pero Secretary, kayo po ay nasusumbatan. Ang totoo, nakakantsawan po kayo nitong nakaraang kasinsona, pinagmamalaki ng Pangulo, 5,500 flood control projects, tapos biglang umarya tong baha na to. Sinasabi, asan yung mga projects na yan? Nag-aksaya lang ba tayo ng pera? Mga ghost projects ba yan na inireport ng DPWH sa Pangulo? What's your response to this po? Hindi naman ghost project ito Jerry, dahil meron naman kaming at documents to show na nandun lang lahat ng mga projects na yan. And besides, sinasabi nga namin, part of this 5,500 project na sinasabi namin, some of them are actually yung mga projects that were initiated pa nung nakarang administration na hindi man natapos lahat. Dahil nga doon sa naantala sa pagpapagawa noon yung COVID-19 period, no? Siguro mga 3 taon kasi na naantala yung lahat ng pagpapagawa ng infrastructure projects. So, pinagpatuloy namin yung mga projects na yan. From the time na umupo itong administration in July 2022 hanggang May of 2023, tuloy-tuloy kaming nagsagawa yan. And all in all, our namin consolidated number of projects that we said were completed. Were completed. Naituloy-tuloy namin na nasagawa is 5,500 plus projects. Pero ito po nationwide po ito. Nationwide. So I want to emphasize nationwide ito. Kasi at sa pangalawa pa, sa dami ng ilog natin dito sa Pilipinas, I think principal rivers lang is 421 principal rivers. And we have 18 major river basins. 18 major river basins all over the country. Yung major river basin, yung river basin na sinasabi ko, ito yung mahahaba at malalaking ilog na nagko-connecta from one province to another. Basin yan basin. So iba pa yung principal rivers na nagko-connect dito sa mga major rivers na ganito. So marami pangangailangan talaga. And the population in the Philippines is increasing and kailangan natin. Ito yung mga 5,000 plus na sinasabi ko that has given immediate relief to low-lying areas. Ito yung mga immediate relief all over the country. Pero namin sa River Basin Program. Ito yung may mga master plan.
Yun. Yung mga river basin yan na may mga individual master plan. Pero yung national master plan, wala po nun, yung hinahanap ng mga senador. Hindi ho natin pwedeng ipagkumpul-kumpulin into one national master plan kasi ito iba-iba ang pangangailangan sa ibang river basin. Jerry, kung ito kailangan specific and appropriate river basin ang master plan niya. Hindi natin po pwedeng gawin na isla tayo hindi pwede. Puro isla, 7,000 islands tayo. 7,000. Pangangailangan ng river basin sa Negros Island. Hindi naman po pwedeng pwede yung river basin dito sa Manila o sa Pampanga. Iba naman yung pangangailangan sa Pampanga, iba pangangailangan dito. Yung river basin sa Pampanga, iba naman yung pangangailangan ng river basin dito sa Metro Manila. At so forth. So, individual master plan yan sa bawat river basin. Tama kayo. Okay. Maraming trabaho, maraming kailangan gawin, maraming kailangan pondohan, Secretary. Pero ang isa kaagad na mabilis na nasisi, natukoy nung ilan, yung reclamation. Kayo nga ho magsabi, ito ho bang reclamation nakadagdag sa problema natin sa pagbaha nitong nakaraan? Well, sa tingin ko naman, kung pinag-uusapan natin yung daloy ng tubig baha papunta sa Manila Bay, lalong sa Metro Manila, yung hindi naman nasasarahan yung daloy ng Pasig River papunta sa Manila Bay, hindi naman nasasarahan yung Tulyahan River papunta sa Manila Bay. I think for as long as hindi naman nababarahan, and I think yung mga reclamation, sa akin lang, I'm sure that the reclamation projects have been subjected to technical studies, environmental studies. So I think ganon. In many countries naman are actually undertaking yung mga reclamation projects. Singapore grabe ang reclamation project ngayon. Japan, Singapore, many other countries are actually taking reclamation projects that are nakakabit pa nga sa main island nila. Oo nga ho. Dito sa atin, yung mga reclamation projects, I think the DNR is required na merong space from itong space of about 400 meters yata to sa na hindi didikit dito sa island, sa main island natin. Opo. Well, Secretary, bago kayo umalis, uulitin ko lang yung umpisa ng pinag-usapan natin. Baka lang po uubra that your office, DPWH, ay makipag-usap na sa mga local government units po, especially sa mga building officials, at pati sa mga mayor na siguro, na ipatupad na mabuti ang mga batas tungkol po sa pag-iingat at pagpoprotekta sa atin pong mga waterways. Para wag naman nilang bigyan ng building permit. Yung pong katulad nung pinuntahan ko, binidyohan ko pa nga po nung isang araw, kinulong ba naman, naging parte yata ng kanilang condominium, yung waterways. Kaya hindi mo na makita yung creek mismo, dyan po sa may project, sa may Congressional Avenue, malapit sa Congressional Avenue. Yung San Lorenzo College dati, ginawang condo. Pakikuan nyo nga po. Baka pwedeng magkaroon kayo ng MOA o anuman para po ma-recover natin ang mga waterways po natin, Secretary. Tama yan, Jerry. Aside from yung mga developments na sinasabi natin ngayon, ng mga malalaking buildings, yung mga ating mga kababayan pa, mga informal settlers, nandyan lang sa tabi ng waterway. Yung pa, oo. And sinasabi ko nga, pag kayong may mga ganitong baha na pumunta tayo sa pumping station, makakabuta rin isang bahay na basura. Fully furnished,
Ay, naku, grabe. Grabe, no? Grabe. Meron nyo. Meron kompleto. Television, refrigerator, kama. Ay, grabe. Naka-aircon pa nga. Nakabara doon sa kwan. Nakabara doon sa mga waterways natin, Secretary. Ayun na nga. Ay, grabe. Mga challenges natin. So, I think there is something with actually yung population increase naman. Yung mga economic activity. Baka naman oversaturated ang Metro Manila. And well, I don't isolate lang naman ito sa Metro Manila. Pati sa iba pang mga urban centers. Other urbanized dito sa Pilipinas. Cebu, Davao, hindi ang kanila problema nila eh. Secretary, last na lang, ito walang kinalaman sa baha. Pwede po bang, total kayo po ang nagpapatayo ng mga flyovers, mga tulay, pwede po bang magtayo ng mga tindahan sa at mga maglagay ng mga bahay sa ilalim ng mga flyovers na ito? Bawal po yan. Bawal naman yung maglalagay ng sa ilalim ng mga flyovers at sa mga tulay, Jerry. Hindi naman dapat okupahan yun. Ano ba pwede nating gawin doon? Pumunta kayo sa Luzon Avenue, sa ilalim po ng tulay ninyo dyan. Kayo din, ang DPWH po yung Luzon Avenue lang. Tingnan niyo po yung Luzon Avenue. Tiangge. Sus Mariano Kaindo. Secretary, meron ba kayo pwede? May mga polis daw kasi na pinoposisyonan din ang ilalim ng tulay. Ayun, mga MMDA, MMDA. Mga ganun. Pwede pang may gawin kayong paraan doon, Secretary? Sa inyo naman yun Kayo... I think, again, this, we will call the attention of yung mga natin, lalong-lalo sa mga national roads natin, mga flyovers. We will call the attention of the LGU siguro. That, I think we have to prevent the inclusion of yung mga ganyang establishments dito sa mga ilalim ng mga flyovers. Hindi po pwede yung gano'n. Opo, dito pala sa Nagtahan Bridge, ang dami, nasakit ang ulo natin dito sa usapan natin. Ang dami natin nakikitang pwedeng ayusin, pero depende talaga sa mayor. Secretary, happy birthday po. Maraming bumabati tuloy sa inyo. Secretary. Hindi yata kayo ng libre. Ito, ang dami-dami na may message sa amin. Thank you, Jerry. Maraming salamat po. Ingat po, Secretary. Thank you. Thank you po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kulang na kung saan-saan na tayo nasuot dun sa ating usapan. Sa dami kasi ng problema. At kapag sa dami ng problema ngayon, kapag ikaw yung kikilos, parang tatama rin ka, hindi mo malaman kung ano yung nauunahin mo. Sa dami. Tama akong batsero. Tulad lang nung mga structure sa ilalim ng tulay. Bahay, ginawa ng condominium yung ilalim ng tulay. Yung mga squatter na madali yun. Mas madaling tanggalin yun . Pero kapag building na, condominium na, nako po. Matatanggal pa ba yun? Binigyan ng permit ng building official. Di ba? Nako. Pambihira. Hindi yata naintindihan ng ibang mga nakikinig sa atin. Yung pong binabanggit ni Secretary na hindi natapos nung nakaraan dahil sa pandemic, tinapos ngayon yung mga flood control projects. Natapos po, ngayon na lang natapos. Hindi yata naiintindihan ng iba nating mga tagapakinig. Anyway, 7:15 ng umaga, sandali po lamang. Happy birthday, Genevieve Abuan. Genevieve! Genevieve, wala ba tayo dyan? Happy birthday! Happy birthday, sandali po lamang. Jerry Baha, DZRH. Pangunahing balita. Balikan lang natin ang ilang nating balita. Pinasalamatan po ng Pangulong Marcos ang Germany sa patuloy na suporta sa rules-based international law. Ginawa ito ng Pangulo sa pagbisita sa Malacanang ni German Defense Minister Boris Pistorius. Ibinalita naman ni Pistorius kay Pangulong Marcos ang intensyon ng Germany na bumuo ng kasunduang panseguridad sa Pilipinas. Ayon sa German official, target nilang mapirmahan ang defense agreement sa pagitan ng Pilipinas at Alemanya
bago matapos ang taon. Nagsagawa ng ocular inspection ng mga kongresista sa ilang Pogo Hub na ni-raid sa Tarlac at Pampanga. Kasama ng mga kongresista sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez sa mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na pinamumunuan ni Yusek Gilbert Cruz. Ginawa ng House leaders ang pag-inspeksyon bahagi ng isinasagawang investigasyon hinggil sa illegal na aktibidad ng mga Pogo. Kabilang sa pinuntahan ng grupo ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga at ang Zunyun T sa Bamban, Tarlac. Sibak sa pwesto ang 15 pulis na nabigong madakip si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, 12 mula sa 15 pulis ay mga non-commissioned officers. Sinabi ni Marbil na walang ibang kinaharap na reklamo ang mga ito at nirelieve lang dahil sa kabiguan na madakip ang pastor. Gayunman, inintasan niya ang PNP Internal Affairs Service na magsagawa ng investigasyon upang malaman kung nagkaroon ng pagkakamali sa operasyon o gumamit ang mga pulis ng excessive force ng salakay ng compound ni Kibuloy sa Davao noong June 10. Isang pwesto na lang sana ay selyado na ng Pilipinas ang isang bronze medal sa men's pole vault finals sa 2024 Paris Olympics. Ito ay matapos na sumabit pala yung sumabit sa pang-apat na pwesto ang pambato ng Pilipinas sa pole vault na si EJ Obiena. Nabigo si Obiena na malagpasan ng 5.95 meters sa 3 attempts at hindi rin na-clear ang 5.8 meters pero nakabawi sa mga sumunod na height sa isang pagsubok lamang. Sa kabila ng pagbigo, nakita ang determinasyon, lakas at tibay na ipinamalas ni EJ Obiena sa naturang sport. Tindi naman nung Obiena talaga ng Bachero. Oo, talaga naman. Siya ay world number 2 pero yung world number 1 na naka-gold kung Bachero, si Duplantis. Si Mundo Duplantis. Ang tindi. Tumalon siya ng 6.25. Nadali ba niya? 6.25. Grabe, ano? Ang tindi nun. Nabura po nito ang world record na 6.03 dati. Ito po ay 6.20. Si Mundo. Ang tindi nitong si Duplantis. So, new world record, new Olympic record, mahirap burahin yan, 6.25 meters. Grabe, parang yung talon mo dati kung Bachero. Oo nga, kung tinuloy-tuloy ko lang. Kung tinuloy mo lang. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. RH!